So, hi guys! Welcome back to my channel! So, ngayon naman ay ituturo ko sa inyo ang solving quadratic equation by factoring. So, meron tayong 3 examples na magkakaiba para mas madali nyo masagutan ang inyong mathematics. So, mag-start na tayo. So, solving quadratic equation by factoring. So, kung nakikita nyo sa baba, meron tayong x squared minus 4x minus 21 equals 0. So, pag sinabi mong factoring, maghahanap ka talaga kung ano yung pwede mong i-times na ang magiging sagot ay siya. So, maghanap ka ng dalawang numbers na pwede mong i-times na ang sagot ay 21. At kapag minus mo naman, ang sagot ay 4. So, may kita mo dito 21, nakaturo sa baba ng 21, si 3 at si 7. At kapag minus mo naman si 7 minus 3, ang sagot ay 4. So, tama. So, kung nakikita nyo sa baba ng x minus 7 times x plus 3 equals 0, nakahiwalay si x minus 7 equals 0 at si x plus 3 equals 0. So, ngayon na nakuha na natin si 7 at si 3, alamin natin kung ano yung nakuha natin sa dalawa nating x. So, zoom out ko lang. Ayan. So, nakuha na natin si x minus 7. Sabi sa math ay, pag sinabing negative ang number na iyong nakuha, gagawin mo itong kabaliktaran na sign. So, gagawin mo siyang positive. Kapag positive naman ang iyong nakuha, ay gagawin mo itong negative. Ayan. So, nakuha na natin sila. Let's go to example number 2. Ayan. So, kung nakikita nyo sa ating example number 2, meron tayong x squared minus 4x equals 3x minus 12. So, kung nakikita nyo, kakaiba ang ating example number 2. So, sa pangalawa, para mas mabilis natin siya makuha, nilagyan natin siya ng 0 sa dulo or equals to 0. So, kung nakikita nyo yung equals sa gitna, ay pinagsama natin si 4 at saka 3. Kaya nagkaroon tayo ng 7x. So, para matanggal ang equal sign, ay pinagsama natin si 4 at si 3 na siya naman naging si 7x. At kinopi lang natin si 12 na siya naging positive. Okay. Dun tayo sa susunod na step. So, kung makikita nyo, maghanap pa rin kayo ng factor na kapag tinimes magiging 12. At kapag plinas naman ay magiging 7. So, depende yon sa ating equation na ginagawa. Kung ang hinahanap nyo ba is makukuha nyo sa pamamagitan ng minus o sa pamamagitan ng addition. So, kung nakikita nyo sa baba, x minus 4 is equals to 0. Sabi nga natin, kapag negative ang ating nakuha, ay babalik rin natin ang sign at gagawing positive. So, let's go to example number 3. Ayan. So, kung makikita natin dito, kakaiba din ang ating example number 3. Katulad nga ng gaya nga ng sabi ko kanina, magkakaibang example ang ibibigay ko sa inyo para mas malinawan kayo at masagutan nyo ng maigi ang inyong mathematics. So, ito ang example number 3 natin. 8x times x minus 1 equals 7x squared plus 4x. So, kung nakikita nyo sa sumunod na step na ating ginawa ay nawala si x doon sa 4 sa may dulo. Ito, dito. Ito. Ayan. Nawala si x. So, magtataka kayo kung saan napunta si x. So, si x ay pinunta natin dito kay 8x squared. Kaya siya naging squared. Kasi nadagdag siya dun sa unang x. So, kaya nagkaroon ng x minus 1 dito. Ang nangyari dito ay itong 8x ay tinimes natin sa x minus 1. So, ang nakuha natin ay si negative 8x. Ayan. So, ngayon na nakuha na natin sila ay pinag-combine na natin silang lahat. So, nakuha natin si 8x squared minus 8x minus 7x squared minus 4x equals 0. So, bumalik ulit si x. Katulad nung
x mo? Okay. So, mamaya na tayo sa usapang x. So, dinagdag natin na equal 0. Parang katulad ng ating number 2 kanina. So, ang susunod nating step ay nakuha na natin. So, saan nanggaling si 12? So, nakuha natin si 12 na nanggaling dito kay 8 at saka kay 4. Ayan. So, nakuha natin si 12x na nagmula kay 8 at kay 4. Okay, so dito naman tayo sa x squared. Kung magtataka kayo sa nanggaling si x squared, so nanggaling siya dito kay 8. Okay, so nilagyan natin siya equals to 0. So, ngayon na nakuha na natin siya, yung ating standard form. So, ita-times natin. So, dalawang ating x, kaya siya naging squared. Ngayon na naging dalawa siya, dahil wala siyang number, ito ang nangyari sa kanya. So, si x napunta dito, iti-times kay x minus 12 equals 0. So, ang ating unang x, dahil wala siyang number, naging x is equals to 0. So, ang ating x minus 12 naman, sabi nga nila pag sinabi mong negative, ang gagawin ay positive. Okay. So, always remember in solving quadratic equation by factoring, kapag nakuha mo ay negative, babaliktarin mo ang sign na nakuha mo. Okay? So, I hope you guys na may naintindihan kayo. Hanggang sa susunod ulit. Bye-bye. Please like and subscribe.